Magandang araw sa inyo. Ako po si Haji ng Nueva Ecija. Share ko lang ang naging karanasan ko sa loob ng bilyaran nung panahon na wala pa akong trabaho. Dati kasi medyo matagal akong naging tambay. Nagkaroon kasi ako ng sakit noon na kailangan ng matagal na gamutan. Pero hindi ko naman kailangang magstay sa ospital para ron. Kumbaga kailangan ko lang daw ng pahinga dahil hindi ako pwedeng mapagod. Ang ginawa ni Mama, pinauwi ako ng probinsya para raw madali akong gumaling. Kailangan ko raw ng fresh air. Sinamahan naman niya ako. Doon kami tumuloy sa tita ko na bunsong kapatid ni Mama. Maski yung mga gawain sa bahay, hindi ako pinapagawa ng tita at mama ko noon. Dahil nga, takot sila na lumala ang kondisyon ko. Hindi ko alam kung ikatutuwa ko yun na para akong walang silbi. Kain, tulog, tambay. Ganun lang yung naging routine ko everyday. Ligtas nga sa mga gawain at sa trabaho, pero nakaka-boring din. Nga pala, 22 years old na ako noon. Dahil sa inip ko sa bahay, kaya naisipan ko na lang na tumambay sa bilyarang katabi lang naman ng bahay nila tita. May pagitan lang na isang tindahan. Ayaw pa nga akong patambayin ng tita ko, pero pinilit ko na lang dahil sabi ko, hindi ako sanay na nakakulong lang sa bahay. Alam naman ni Mama yun. 16 pa lang ako, nagtrabaho na ako, kaya hindi ako sanay na nakatenga. Pinagbigyan na rin nila ako sa pangungulit ko. Nalibang naman ako sa panonood ko ng mga nagbibilyar. Ang totoo, gusto ko rin sanang maglaro, pero hindi ako masyadong marunong ng larong yun. Kaya nagkasya na lang muna ako sa panonood. Inaral ko yung mga diskarte ng tira nila. Sa panonood ko, meron akong nakatabi na sa tingin ko ay kaidaran ko lang naman. Wala pa akong kakilala sa lugar na yun, kaya naisip ko na kausapin siya. Tango lang siya ng tango sa kahit anong sabihin ko. Ang tanging sinabi lang niya yata sa akin na narinig ko ang boses niya ay nung tanungin ko siya at sabihin niya ang pangalan niyang Norman. Tapos ang tingin niya laging nakatutok lang sa mesa ng bilyaran. Kung natutuwa ba siya o hindi sa laro, hindi ko alam. Kasi wala naman akong makitang emosyon sa mukha niya. Sabi ko sa sarili ko, baka ganun lang talaga siya. Mula noon, tuwing tatambay ako sa bilyaran, ay lagi ko siyang nakakatabi. May mga pagkakataon na kinakausap ko pa rin siya. Pero ang tipid pa rin niyang sumagot na para bang bawal siyang magsalita. Kaya madalas hindi ko na lang din siya pinapansin. Hanggang sa magkaroon ako ng ibang kakwentuhan sa bilyaran na yon. Tapos si Norman, napansin ko na walang ibang kumakausap sa kanya. Kahit lagi naman siyang present sa bilyaran. Nagtataka na tuloy ako. Naisipan ko ring tanungin yung bago ko ring kakilala na si Bert kung bakit parang may sariling mundo si Norman. Wala ba siyang kaibigan doon? Napakunot ng noo si Bert at sinagot niya ako ng tanong din kung sinong Norman daw ang tinutukoy ko. Iyon ka kung lagi kong katabi na nanonood din ng laro. Tapos itinuro ko pa kung saan yung lagi kong pinipwestuhan. Tapos tumingin siya ron. Medyo matagal bago ulit niya ibinalik yung tingin sa akin. Ang sabi ni Bert, isang Norman lang daw ang kakilala niya na madalas noon sa bilyaran. Dahil player din ito. Isang magaling na player. Pero ang Norman daw na yun ay 6 na buwan ang patay. Hindi ako nakaimik. Sa halip ay tiningnan ko ulit ang madalas kong pinupwestuhan. Wala naman si Norman doon nung mga sandaling yon. Pero grabe ang takot na naramdaman ko sa posibilidad na isang multo na lang ang lagi kong nakakatabi ron. Nanayo ang balahibo ko dahil hindi pa ako nakakita o nakaramdam man lang ng multo sa buong buhay ko. Tawagin niyo po akong Tatay Nick. Meron po akong 2 anak. Ang panganay ay si Nelson at ang bunso ko naman ay si Nathan. Sa magkapatid ay masasabi kong si Nelson ang higit na naging malapit sa akin
dahil siya ang kasama namin sa bahay. Ang bunso ko kasing si Nathan ay kinuha sa amin ng tita niya dahil hindi namin ito kayang ipagamot sa sakit niyang asma na nangangailangan ng maintenance na gamot. Hindi simpleng asma ang sakit ng bunso ko, pero hindi ko nalang idedetalye pa. Tricycle driver ako habang ang asawa ko ay nasa bahay lang, kaya hindi talaga namin kaya noon ang pangangailangan ni Nathan. Panatag naman kaming mag-asawa sa pagkukup sa kanya ng hipag ko kasi isang kanto lang din naman ang layo ng bahay nila sa amin. Kaya kahit anong oras ay nabibisita namin ang anak ko. Bagamat kinikilala kaming magulang, aminado akong hindi kami nagkaroon ng pagkakataon ni Nathan na magkabanding bilang ama at anak. Oo, binibisita namin siya, nakukumusta, pero hanggang ganun lang. Tapos sa pamamasada ko ay madalas ko siyang nadadaanan sa bilyaran na nakatambay. Minsan, nakikita ko siyang naglalaro. Nakukontento na ako sa ganun na nakikita kong okay siya. Hindi ko naman akalain na mawawala siya ng maaga sa amin. Sa napakabata niyang edad na 18. Hindi niya na kinaya ang komplikasyon sa sakit niya kahit na nakakumpleto naman siya ng gamot sa tulong ng hipag ko. Parang gumuho ang mundo ko. Pero wala akong nagawa kundi tanggapin ang naging kapalaran niya. Ilang araw pang nakalipas matapos mailibing si Bunso ay umugong ang usap-usapan sa lugar namin na nagpapakita raw si Nathan sa bilyaran. Hindi lang isa kundi marami sa mga kalaro at kaibigan niya roon ang nagsabi na nakikita nila si Nathan. Kahit yung dumaraan lang daw na kapitbahay namin ay nakita si Bunso na nakatayo at nakasandal pa nga raw sa posting nasa loob ng bilyaran. Hindi ko naman yun mapaniwalaan dahil kung totoong nagpapakita ang anak ko, bakit sa kanila lang? Lahat ba sila ay may third eye para makita siya? At sa iisang lugar lang, doon lang sa may bilyaran. Ilang araw at gabi ko ring naiisip yun dahil hindi ako mapalagay kung bakit nagpapakita sa kanila ang anak ko. Kaya kinausap ko sila isa-isa, yung mga tao na sinasabing nakita si Bunso sa bilyaran. Ang una kong nakausap ay yung kaibigan niyang si Ambo. Ani Ambo, isang beses lang daw niyang nakita si Nathan. Yung kinabukasan na araw pagkatapos nitong ilibing. Yung kaklase naman ni Nathan na si Marcus ay sinabing nakita niya ito nung araw mismo ng libing. Nakasakay siya sa motor papunta sa libing. Tapos pagdaan daw ng motor niya sa bilyaran ay nakita niya si Nathan na nakatayo roon. Sinundan pa raw niya ng tingin. Nakita niyang sinundan siya nito ng tingin dahil nilingon niya ito. Sobrang araw siyang kinilabutan nun. Siguro raw sabi ni Nathan kung bakit late na siya. Umabol na lang kasi siya nun dahil hindi siya nagising ng maaga. Lasing kasi siya nung gabi at nag-hangover. Yun namang kapitbahay namin na si Aling Cora, madaling araw pa lang daw nun nung papunta siya sa palengke. Naglalakad daw siya at nung mapadaan daw siya sa bilyaran ay muntik na siyang mapatakbo sa takot dahil nakita raw niya si Bunso na nakatayo roon. Tapos madilim pa dahil nga madaling araw pa lang. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko sa mga sinasabi nila sa akin na lumikha ng takot sa iba. Hindi ko rin alam kung anong dahilan ni Nathan sa pagpapakita niya sa kanila. Katagalan naman ay wala nang nakakita ulit kay Bunso. Unti-unti na rin nilang nakalimutan ang tungkol doon. Inisip ko na lang na nakaakit na siya sa langit. Pero gayon pa man, umaasa pa rin ako na sana kahit man lang isang beses ay magpakita rin siya sa amin ng nanay niya. Kasi sobrang namimiss na talaga namin siya. Hanggang ngayon na dapat ay 25 years old na siya. Hello sa lahat ng nakikinig. Sana ay magustuhan niyo ang kwento ko na balot ng kababalaghan. Nangyari ito sa loob lamang ng isang bilyaran dito sa barangay namin. Ako nga pala si Tisoy. Kabaliktaran ng kulay ko ang tawag nila sa akin dito. Lagi po akong laman ng bilyaran
Kasi paborito ko itong laro. Dati kasi basketball talaga ang nilalaro ko. Kaya lang, mula nung mabalian ako dahil doon, nag-switch na ako sa billiard. Aminado ako na madalas napapagalitan na ako noon ni mother dahil sa pagbababad ko sa bilyaran. Para kasing kinaadikan ko na ito hanggang sa mangyari nga roon ang hindi namin inaasahan. Ang laging bukang bibig noon ni mother na baka mapatrobol ako roon nangyari na nga nung dayuhin kami ng grupo na kalaban namin sa gang. Uso kasi ang mga ganggang noong 90s. Late 90s naman na yon. Hindi na nga kami nakapalag nung bigla na lang nila kaming bulagain sa bilyaran. Hindi na namin naiwasan ang makipagrambulan. Kapag tumakbo kasi kami, mababansagan kaming duwag. Siyempre, hindi namin gugustuhin yun dahil may kayabangan din kami. May pride. Kaya pinili namin na makipagbasag ulo na lang kahit pa masira namin ang lahat halos ng gamit doon sa bilyaran. Mula sa billiard cue stick hanggang sa mesa at mga bangkong naroon. Pati mga boteng pinag-inuman namin ng soft drinks, ginamit naming sandata laban sa kanila. Hagis dito, hagis doon. Wala kaming pakialam kung sino ang matatamaan o kung gaano kalaki ang magiging perwisyo namin sa may-ari ng bilyaran. Naawat lang kami at nagkanya-kanya ng pulasan nung may dumating ng mga pulis. Ang mga tanod kasi hindi kami kayang awatin. Ang ending, sa kulungan kaming lahat. Pinagpiyansa lang ako ni mother kaya nakalabas agad ako kinabukasan. Nakaligtas ako sa rehas pero hindi sa pananakit ng tiyan na may kasamang lagnat. Sobra akong nanlatanon. Yung pawis ko talaga tagaktak. Nag-alala rin ng sobra ang mother ko dahil kahit dinala na ako sa doktor, walang nangyari. Hindi ako gumaling. Tapos nabalitaan namin na hindi lang ako nakaranas nun, kundi pati yung mga katropa ko na kasama ko sa rambulan, parehas din ang nangyari sa akin. Kahit yung mga miyembro ng gang na nakabangga namin, ganun din daw. Lahat kami ay lumala ang kondisyon. Dumating ako sa point na nagsusuka na ako mayat maya, kaya lalo akong nanghihina. Yung nanay ng isa sa mga tropa ko noon, nagsuggest na magpa-albularyo daw kami kasi hindi raw normal ang nangyayari sa amin na lahat kami ay nagkakaganoon. Sumunod naman si mother. Nagkasabay-sabay pa nga kaming nagpunta kay Kapedring kasi siya lang ang albularyo sa lugar namin. Ang lumabas sa tawas, itim na duwende. Ang sabi ni Kapedring, natamaan daw namin ito nung nagrambulan kami sa bilyaran kaya gumagante. Mukhang kapanipaniwala naman dahil kitang-kita sa tawas ang imahe ng isang duwende. Nagalit daw ito. Kung gusto namin na mapatawad kami, ay tutulungan niya kami. Basta ihanda namin ang alay na 13 hilaw na itlog at siya na raw ang bahala sa gagawin niyang orasyon. Mahirap paniwalaan ang mga ganon na kakatuwang bagay. Pero paano naman namin maipapaliwanag yung sabay-sabay din naming paggaling matapos kaming matulungan ng albularyo? Gandang gabi. Ako si Ralph. Sana ay nasa mabuti kayong lahat kapag napakinggan nyo ang ibabahagi kong kwento. Ito yung naging karanasan ko na hindi ko talaga makakalimutan. Nagbakasyon kami noon sa probinsya ng mga lola ko. Sa katapat ng bahay nila ay may bilyaran. Hindi talaga ako marunong ng larong yon. Pero dahil nasa bakasyon naman ako, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na pag-aralan yon. Madali ko namang nagets nung turuan ako ng pinsan ko na suki na roon. Dahil bago sa akin, kaya naman nawili ako. Nung mga unang araw ko roon, pansin ko na may isang batang lalaki na patakbo-takbo lang doon sa bilyaran. Minsan naman nakikita ko siyang nakaupo at nakapangalumbaba lang sa isang tabi. Siguro nasa 11 to 12 years old ang edad niya.
Hindi ako marunong tumantya ng edad. Basta ganun lang ang tingin ko. Sa lugar na yon, malalayo ang pagitan ng mga tindahan. Kaya kapag ganoong nasa kasarapan ako ng laro, hindi ako makaalis para bumili ng yosi. Naisip ko na utusan yung bata. Tinawag ko siya. Nung sabi ko, "Boy, pabili naman ako ng yosi. Bigyan na lang kita ng 10. Umayag naman agad siya. Tahimik niyang kinuha ang inabot kong pera. Tapos nagpasalamat ako sa kanya. Nung naabot ko na sa kanya yung pambili ng yosi, bumalik na ako sa laro. Hinintay ko na lang siya. Medyo nalibang ako sa paglalaro, kaya hindi ko na malayan ang paglipas ng oras. Nakalimutan ko na meron akong pinabibiling yosi. Napalinga ako. Hinanap ng mga mata ko yung batang inutusan kong bumili. Pero hindi ko ito nakita. Hinayaan ko na lang muna kasi baka sa malayong tindahan pa yung bumili. O kaya baka nakipaglaro pa. No choice naman ako kung hindi maghintay ulit. Balik laro muna ulit ako. Pero nung dumilim na at hindi pa bumabalik yung bata, doon ko nasabi sa sarili ko na nabudol yata ako . Ang bata pa, marunong ng mga 11. O baka naman nakalimutan na or tinawag na ng nanay niya kaya hindi na nakabalik. Ay, napailing na lang ako. Sigurado naman bukas makikita ko ulit yun dahil laging ang nasa bilyaran. Hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan, pagbalik ko sa bilyaran ay nakita ko ulit yung bata. Lalapitan ko na sana para sitahin. Pero hinarang ako ng pinsan ko. At sabi, hinahanap daw ako ng ninang ko na bagong dating galing Canada. Sabi ko sa pinsan ko, saglit lang at tatanungin ko lang yung bata kung bakit hindi na bumalik kahapon nung pinabili ko ng yosi. Kaso yung bata, nawala na naman sa paningin ko. Kaya sumama na lang ako sa pinsan ko. Nung sumunod na gabi, nasa bilyaran ulit ako. Medyo maaga pa nung gabing yon. Nakita ko na naman ang bata. Nilapitan ko siya at tinanong ko tungkol sa inutos ko sa kanya nung isang araw. Tumingin lang siya sa akin na parang wala lang. Walang kahit anong sinabi, kaya pakiramdam ko nun, napipikon ako. Pinigilan ko lang ang sarili ko, kasi ayaw kong pumatol sa ganong edad. Biglang may kamay na umakbay sa akin, yung bago kong kakilala doon. At sabi, sino raw ba ang kinakausap ko? Itong bata ka ako na inutusan kong bumili ng yosi ng isang araw, hindi na bumalik. Hindi na nga rin ka ako ibinalik sa akin yung ibinigay kong pambili. Sabi ng kausap ko, una raw sa lahat, walang bata ron sa bilyaran. Ipinagbabawal daw ng may-ari ang minor de edad doon. Pangalawa, tinanong niya ako kung yung pambili ko ba ay 20. Kasi may nakita raw siyang 20 sa upuan nung isang araw. Ibabalik na lang daw niya sa akin. Pinilit ko sa kanya na may bata ron. Tapos sinanap ko yung bata para ituro sa kanya. Ang kaso, wala na ito. Hindi ko lang maamin noon sa sarili ko. Pero natakot talaga ako nung mapatunayan ko sa may-ari mismo na bawal nga raw doon ang bata. Kaya imposibleng may aali-aligid na bata ron. Itinuro pa nito sa akin ang karatula na nagsasabing bawal ang minor dito. Wala naman daw namatay na bata sa lugar na yon para magmulto. Kaya ayaw nila akong paniwalaan. Nung matapos na ang bakasyon namin doon, hanggang makauwi, ay hindi rin matapos-tapos ang pag-iisip ko sa batang inutusan ko. Maaliwalas na gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa surname ko na Mendez. Isa po akong lesbian. Nakatira kami sa Maynila. Meron kaming kapitbahay noon na may-ari ng bilyaran. Yung bilyaran ay nasa silong lang din ng bahay nila nakapwesto. Weird ang tingin ng lahat sa may-ari na tawagin na lang nating Aling Kunching. Kasi lagi raw itong nakikita na nagsasalita mag-isa. Kaya ang tingin ng marami sa kanya ay may tililing. Sa likuran nga ng matanda ang tawag nila rito, lukring. Ako naman,
Medyo bata pa nun. 17 pa lang. Naku-curious ako kung totoo nga bang may sayad si Aling Kunching o totoo ang sinasabi nitong may mga kaibigan siyang multo at iyon ang kinakausap niya na hindi nakikita ng mga tao. Kapag kasi tinatanong siya ng kahit sino, maski ng mga kamag-anak niya, kung sino ba ang kinakausap niya, ay lagi niyang sinasabi mga kaibigan daw niyang multo. 2 raw yun, nakasama na niya mula pa man nung dalaga pa siya. Dahil nga sa curiosity ko, naisipan ko noong kausapin si Aling Kunching. Kasalukuyan siyang naglilinis noon ng bilyaran nung lapitan ko siya. Nung makita niya ako, ibinida niya kagad sa akin ang tungkol sa bilyaran. Dati raw, tutol na tutol siyang ipagawa yon. Pinag-awayan pa nilang mag-asawa. Pero nung makita niya na nakakatulong sa kanila ang maliit na kita mula rito, naging okay na raw sa kanya. Lalo nung mamatay raw ang asawa niya. Hindi naman ako interesado sa istorya ng bilyaran nila, kaya isiningit ko na kagad yung pakay ko, ang tungkol sa mga multo. Tinanong muna ako ni Aling Kunching kung naniniwala raw ba ako sa mga multo. Kasi kung hindi na lang daw siya magkukwento. Sabi ko, oo. Interesado ka ako kung malaman kung sino-sino ang mga multo na nakakausap niya na sinasabi niyang mga kaibigan. Naupo si Aling Kunching sa upuan at doon saka nagsimulang magkwento. Ang sabi niya, nakilala raw niya ang 2 multo ng magkapatid na babae noong mapadaan siya sa lumang bahay. Yung lumang bahay na sinasabi niya ay yung abandonadong bahay doon sa lugar namin na kinatatakutan din ng mga taga roon. Nung makita raw niya ang multo ng magkapatid, ay sumama na raw ang mga ito sa kanya. Hindi naman daw siya natakot dahil mababait sila. Habang nagkukwento si Aling Kunching, napapalunok na lang ako. Kasi kung magkwento siya, mapapaniwala ka talaga eh. Detalyado siyang magkwento. Nakalimutan ko na nga lang yung ibang sinabi niya. Pero ang hindi ko makalimutan ay yung sinabi niya na nakikita rin daw niya ang mga kaluluwa ng mga kamag-anak nilang yumao na maliban sa asawa niya, na hindi niya alam kung bakit hindi nagpapakita sa kanya. Hindi na lang daw niya yun sinasabi kahit kanino dahil wala namang maniniwala sa kanya. Bahala na raw ako kung maniniwala ako o hindi. Ang sabi ko, naniniwala ako kasi ayoko naman na ma-offend siya. Kahit ang totoo, hirap talaga akong paniwalaan ang mga sinasabi niya. Tapos bigla pa niya akong pinatahimik kasi dumating na raw ang mga kaibigan niya. Pabulong na lang niyang sinabi sa akin na umuwi na raw ako. Ako naman napalinga at nakiramdam nung sinabi niyang nandoon yung multo ng magkapatid. Kahit wala naman akong nakita, hindi ko maiwasan na hindi makaramdam ng takot. Kaya nagmamadali na rin akong umuwi. Walang pakialam si Aling Kunching sa sinasabi ng ibang tao na nababaliw na siya. Basta tuloy pa rin ang pagsasalita niya ng mag-isa na tila may kakwentuhan. Ang pinagkukwentuhan pa nila ay tungkol sa unang panahon. Tapos tatawa siya, lulungkot ang mukha at tatawa ulit. Pinanindigan ni Aling Kunching ang sinabi niya na may mga kaibigan siyang multo na madalas ay kasama niyang naglilinis doon sa bilyaran tuwing matatapos ang laro. Hindi na lang siya pinapansin ng mga tao kasi normal naman ang pakikitungo niya sa kanila. Hanggang sa sumakabilang buhay na rin si Aling Kunching. Noon lang, 2022. Ang bilyaran na pagmamayari nila ay minana ng pamangkin niya dahil wala siyang anak. Iniisip ko kung masaya na ba si Aling Kunching na kasama na niya ang itinuturing niyang mga kaibigan. Ngayon na isa na rin siyang multo.